Siya'y nakatakbo, siya'y registered voter, may passport siya, na Pilipino siya, nasa nagsasabing hindi. Rin kay Mayor Guo yung kanyang involvement sa POGO operation at ilang mga questionable business dito sa Gaya ng nasabi ni Pangulong Marcos, di ba, ni-raid na nga nila. Ang palagi ko lang tanong, sa dami ng nire-raid, bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? There's no permanent friends, only permanent interests. Hearing none, same is approved. Inamin ni Senate President Francis Chis Escudero na siya mismo ang kumilos at nangampanya para mangalap ng suporta at mapatalsik sa pwesto si Senador Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Escudero, siya ang nagpaikot ng resolusyon sa mga kapwa senador. Pero paglilinaw ni Escudero, walang kinalaman ang Malacanang o ang Kamara sa pagpapalit ng lider ng Senado. Nagkita raw sila ni House Speaker Martin Romualdez sa birthday ng isang kongresista nitong Miyerkules, pero wala itong inungkat na anumang issue, lalo na sa Senate leadership change. Hindi rin anya totoong nagkaroon ng rigodon sa Senado dahil sa hindi maawat na investigasyon sa PDEA leaks. When I say sinimulan ko makipag-usap, dahil marami naman ng at that time na may mga agam-agam. Ang lumalabas kasi na bali-balita sa labas na ako raw ang nag-instigate, ako raw nag-initiate nitong coup d'etat laban kay Senator Migs. Hindi po totoo yan. I am denying it outright. I had no hand. So ito mga kabanat, no? So nakikita natin na nagkagulo na itong Senado dahil napalitan itong si Mig Zubiri. Bigla-biglaan daw yung pagkapalit eh. Parang madaling sabi, pinatalsik daw siya. At makikita natin ngayon, nag-trending na nagsabi pa si Mig Zubiri na masama ang kanyang loob dahil hindi man lang siya para kasing tinago yung planong pagpapatalsik sa kanya bilang Senate President. At umamin din itong si Chis Escudero, no? Itong nanumpa ngayon, no? Ito, nanumpa siya na kasama siya sa nagpaplano na patalsikin itong si Mig Zubiri bilang Senate President na nangalap kasama si Jinggoy. At parang ang balita mga kabanat ay kaya siya pinatalsik itong si Mig Zubiri dahil daw sa hearing ni Senador Bato de la Rosa. Bakit daw pinayagan itong si Senador Bato de la Rosa na mag-hearing laban sa ating President Bongbong Marcos? Kasi ang topic ni Senador Bato de la Rosa ay may kaugnayan doon sa nag-leak na dokumento ng PDEA na yun nga ay involved yung ating Pangulo sa ngayon, sa kasalukuyan. So, alam na natin na itong si Jinggoy Estrada, isa sa mga nagtumulong pala. At itong si Jinggoy, itong convicted na ito, no, na dating nakulong din, kasama pala sa gumalaw para mapalitan itong liderato ng Senado. Na alam naman natin nung hearing na kitang-kita natin kung paano tumutol itong si Jinggoy Estrada doon sa mga sagot ng ilang witness ni Senador Bato de la Rosa. So, ito daw yung dahilan. At umamin ba dito si Chis Escudero na nakipagkita itong matabang mamang ito, no? Kay Chis Escudero, ibig sabihin nag-usap sila. So, ibig sabihin, amin man nila tsaka hindi, may kinalaman talaga yung Malacanang dito sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Alam naman natin itong si Mig Zubiri, parang mas loyal ito kay President. Bagay, hindi naman. Kasi nung panahon ni President Duterte ay hindi rin piniyagan din ni Senate President Mig Zubiri na magkaroon ng pagdinig labang sa Parmali, di ba? Na involved doon si President Duterte. So, mayroong video na ipakita ko sa inyo. Ito ay report ni galing sa Net25. No? So, kikredit na lang natin ito sa Net25. Ito, pakinggan nyo. So, paano gumalaw itong mga, ewan ko, mga kababayan, kung talagang bang naglilingkod dito sa bayan o naglilingkod sa mga personal na interest. Kayo nung umusta? Any objection? Hearing none, same is approved.
Inamin ni Senate President Francis Chis Escudero na siya mismo ang kumilos at nangampanya para mangalap ng suporta at mapatalsik sa pwesto si Senador Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Escudero, siya ang nagpaikot ng resolusyon sa mga kapwa senador. Pero hindi na ito ipininisinta sa plenaryo bilang pagrespeto kay Zubiri at hindi na mauwi sa bangayan ang pagpapalit ng lider ng Senado. Ang pagpapalit ng Senate President is always arrived at through a gentlemanly conduct. I think 9 out of 10, except ng mga unang panahon, ang Senate President hindi tinatanggal, nagbibitiw. So hindi na kailangan ng anumang declaring vacant, ganon-ganon. Wala na ganon para hindi naman seamless pero at least mapayapa at hindi magulo. Huwebes noong nakaraang linggo niya una siya nakipag-usap para kumbinsihin ang mga kasamahan at nitong linggo na kumpleto ang pirma. Nakumbinsi niya raw agad ang 15 senador dahil marami na silang agam-agam sa liderato ni Zubiri na hindi niya na idinitalye. Pero paglilinaw ni Escudero, walang kinalaman ang Malacanang o ang Kamara sa pagpapalit ng lider ng Senado. Nagkita raw sila ni House Speaker Martin Romualdez sa birthday ng isang kongresista nitong Miyerkules pero wala itong inungkat na anumang issue lalo na sa Senate leadership change. Hindi rin anya totoong nagkaroon ng rigodon sa Senado dahil sa hindi maawat na investigasyon sa PDEA leaks. When I say sinimulan ko makipag-usap, dahil marami naman ng at that time na may mga agam-agam. Walang kinalaman sa topic, walang kinalaman sa mga intriga nila na may kinalaman doon sa palaso kanina man. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada umaming tumulong siya kay Escudero. Ako mga kabana, di ako naniwala wag kinalaman ng palasyo dito. Una, ang tumulong itong si Jinggoy. Alam naman natin nung pagdinig na karang araw, ito si Jinggoy galit na galit dito sa witness ni Senador Bato de la Rosa. Itong witness niya na si ito. Saan ba 'yon? Ito, galit na galit dito si Jinggoy Estrada no? Totoo lang, nagkabangayan pa ang mga to no? Nagkabangayan pa ito at grabe may personal itong si Jinggoy Estrada. At inamin din naman ni Chis Escudero na nagkita sila ni itong matabang mamang ito. Ito pang pangalan nito? Martin Romualdez, nagkita sila sa isang birthday. Hindi ako maniwala, hindi sila nag-usap. Siyempre, madali naman sabihin na hindi. Pero makikita mo yung lundo ng mga sinasabi nila na may kinalaman talaga, no? Kasi nagkita yung dalawang leader, no? Maging leader itong si Escudero, no? At inamin niya, kasama siya sa nagplano. Ano bang plano? Ba't di mo binubunyag? No? Bakit di mo ibinunyag? Ayun ang problema May alam na pala siya na hindi magandang pamumuno ni Mig Zubiri. Bakit hindi niya sinabi ano ba yung lundo ng pamumuno ni Mig Zubiri para makita ng taong bayan? Para next election, hindi na siya iboboto. Wala naman pala siyang kwenta, hindi naman pala mapagkatiwaan. Bakit mo pa iboboto? Tinatago. Ito yung pagkukulang ng mga senador. Makikita naman natin, lahat naman sila mga para sa akin, wala namang kwenta ang mga senador. Parang personal na interest mga kabanat ang karamihan dyan nagpapairal. Kaya Escudero, ano ba yung ni Chis Escudero? Ang yabang ng dating kasi sinabi niya, ako mismo yung mahanap ng paraan para mapapalitan yung liderato. So imagine mo, walang kahambol-hambol, parang taas noo pa siyang nagmamalaki na napalitan niya yung leadership dyan. Diba? No? At siya mismong gumawa ng resolusyon para mapalitan itong liderato nito. Imagine mo, no, mga kabalat, no? So ito si Jinggoy Estrada o nagsalita natin, no? Nagsalita din siya dito. Ang lumalabas kasi na bali-balita sa labas na ako raw ang nag-instigate, ako raw nag-initiate nitong coup d'etat laban kay Senator Migs. Hindi po totoo yan. I am denying it outright. I had no hand. I never initiated or instigated the ouster of Senate President Zubiri. Wala namang baga sa ibang term nga ng ibang mga katandaan sinasabi, wala namang magnanakaw na aamin na siya yung nagnakaw. Diba? Amin ba? Umamin naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na kabilang siya sa mga senador na lumagda sa resolusyon ng pagsuporta kay Escudero. Sina Escudero at Senador Alan Peter Cayetano anya ang lumapit at kumumbinsi sa kanya bago ang sesyon kahapon.
Pero lumagda siya dahil sa kasunduan kina Senador Francis Tolentino at Bongo na magkakaisa sa anumang botohan bilang magkakapartido sa PDP. Ang mas mabigat na rason dyan talaga is that among us three magkabats na PDP senators, Senator Bongo, Senator Tolentino, and myself, we forged a covenant na majority wins. In every voting situation, talagang kung lalabas sa voting is 2 against 1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2, sumama sa 2. So, in this case, nangyari sa silang dalawa talaga ay nag-decide na sumuporta kay Senator Jesus Escudero. Humingi naman ito ng paumanhin kay Zubiri. Ito yung ginawa ng tatlo na ito. Itong sila ni Bato de la Rosa, ila Tolentino at Bongo. Sunod sa Agos na lang ito. Diba? Halata naman pero walang paninindigan. Kung talagang loyal sila doon at nakita nila na walang masama sa ginagawa ni Mig Zubero bilang leadership, sana nanindigan sila doon. Pero hindi, sumunod sa Agos. Ibig sabihin, walang paninindigan din. No? Walang paninindigan. Kung talagang nakita nyo, bagay ba, kung talagang parang nakikita natin sa mukha ni Senador Bato de la Rosa, parang nagsisisi na pumirma pa siya. Kasi parang isa sa partido nila kasi itong si, PDP laban din itong si Mig Zubero. Pero, yan nga, piniliwanag din ni Bato na kung majority yung 2, dapat yung 1 daw susunod. So, walang paninindigan pa ganyan. Ang nakita natin dito, pumirma itong tatlo na ito dahil interest yung hinahabol, mga kabalat. Interest, no? Interest yung hinahabol ng tatlo, kaya sila sumabay dito sa bagong liderato, itong kay Chis Escudero. Tingnan natin kung ano bang lundo ng takbo. So ito naman, nagsalita na dito si Mig Zubero. Ano ba yung mga niya, sama ng loob niya dito? Ito. Kita mong itsura niya, galit na galit. Parang tinaidor siya. Ito. Then po ako'y dumbfounded. Talagang hindi ko magets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari niya. Pero at least alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan. So, nadidismaya siya sa desisyon ng mga kasamahan niya, like itong sina Bato de la Rosa. Dinipinsahan niya daw yung pagdinig, pero sa huli siya yung nagsakripisyo. Na nawala po ako sa posisyon. Okay lang po yan. So let's move on. Pero yun nga lang, hindi ko talaga maintindihan. I'm in shock. But sige lang, ganun talaga ang politika, di ba? I mean, there's no permanent friends, only permanent interests. Samantala magiging independent at hindi aanib sa oposisyon ang 7 sa mga senador na hindi sumuporta kay Escudero. Ayon kay Zubiri, nagpulong sila kagabi at napagkasunduang magiging buo ang suporta sa isa't isa. So ito yung hindi bumoto, 7. Sina Mig, si Villanueva, ito yung mga loyal. Itong sila Loren, itong si pangalan ito, itong si GB, itong si Binay, at itong si Gatchalian, ano pong isang pangalan ito, si Villanueva, no? Sila yung, at saka itong si, kalimutan ko pangalan itong isa ko. Binuto ko lang ito pero nakalimutan ko. Tapos itong si Loren, sila yung loyal, no? Hindi po kami independent, so we're still discussing it. Ang sabi nga namin, let's give it a break, so magbe-break muna kami. And when we come back, we'll make that decision. Pero so far, ang kagandahan po nito ay talagang lumakas lalo ang aming samahan. Sa hirap at ginhawa, talaga yung seatmates group namin na to ay nagsama-sama. Humingi na ng... Yan. So yan ang mga kabanat, no? So doon ako natatawa kay Senador Bato de la Rosa. Nag-press con siya, halos nakita sa mukha niya, galit na galit Parang laking pagsisisi, no? Kumbaga,
parang nangyari sa isang battleground, no? Nakipagdigma siya. Sinurinder niya yung kanyang si Bato, sinurinder niya yung kanyang platon, sabay nagbigti, no? Parang yun ang nangyari. Wala. Hirap ng ganun, wala kang paninindigan. Kung nakita mo naman talaga, ano, na maganda yung pamamalakad ni Subere, at sabi nga ni Subere, sinacrifice niya, pinayagan niya, halata naman talaga may kinalaman ditong palasyo sa galawang pagpapalit ng liderato, kasi maraming pumipigil dito sa ginawang pagdinig ni Senador Bato de la Rosa. Maraming sabi, huwag mo ituloy yan, pero natuloy pa rin, mga kabanan, no? Natuloy pa rin. Ibig sabihin, mayroong kasamang ano yan, may kasama talagang, may aminin mo tsaka hindi, talagang may kinalaman yan. Itong walang paninindigan din ito, nakakahiya, no? Tapos sa bandang press conference, doon ka mag-aalma nga do, parang mukha mo nagsisisi. Ang pangit, mga kabanat. Walang bayag, ika nga. Walang sinimulan ko makipag-usap. Okay na to, no, mga kabanat. See you next video, mga kabanat.